Magandang tanghali po sa lahat na nakikinig ng online preaching. Una-una po ay magte-testimony muna ako kung gaano kadakila ang Diyos na kumikilos sa aking buhay. Bilang tayo mga nakakilala sa Panginoon, ang nais ng Diyos sa atin, tayo ay magpatuloy sa Kanyang paglilingkod at palaging unahin ng ating Panginoon para yung buhay natin ay hindi ito mawala sa presensya ng Panginoon. At patuloy nating unahin ng ating Panginoon sa ating buhay. Ako bilang Christian na nakakilala sa Panginoon, simula nakilala ko ang Panginoon, lagi niya pinaparemind sa akin ng Panginoon na magbahagi ng Word of God. Yun po yung relasyon natin sa Panginoon na hindi kailanman dapat ito mawala, yung relasyon natin sa Kanya dahil napakabuti at tapat ng Panginoon. Kaya yung buhay natin na ilaan natin sa Diyos, sa natitira natin buhay, ilaan natin ang buhay natin sa Panginoon dahil ang Diyos ay kailanman ay hindi nagbabago, hindi nagkukulang ating Panginoon. Yun lang po ang mabahagi kong maikli na testimony sa buhay na relasyon ko sa Panginoon. Masarap maglingkod dahil ang Diyos ay laging kasama natin. Ngayon po yung itatopic po natin sa araw na ito ay ang topic na ito, ang lahat ng bagay ay pansamantala lang sa mundo na ito. Sabi nga sa 1 Pedro chapter 1 verse 24 hanggang 27. Sabi dito, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay parang iba ta. Ay tulad ng damo, yun pala, ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak, nito ang lahat, niyan ay kaliktan, ang damo ay nalalanta, at ang bulaklak ay kumukupas. Sabi dito, verse 25, ngunit ang salita ng Diyos, ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balitang na pinangaral sa inyo. Pero bago yan, tayo muna'y manalangin, parang gabayan tayo ng ating Panginoon sa ating pananalangin. Tayo mo ko tayong manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpapaalala kung gaano mo kami minamahal at inaabot. Ikaw ang Diyos ng lahat ng bagay, ay ikaw ang may likha sa mundo na ito. Kaya Father God, sa araw na ito, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, hindi man ito sila sadya sa isip, salita at sa gawa. In Jesus' name. Salamat Lord God sa kalakasan na binibigay mo, pagpapala sa araw-araw ng aming buhay. Salamat sa buhay na pinapahiram mo, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Father God, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. At patuloy ka pong kumilos sa kalagitnaan, Lord. Hindi ko po ito magagawa kung hindi mo po ako sasamahan, Holy Spirit, sa paghahayag ng iyong salita. Holy Spirit, inaanyahan ka po namin, Panginoon, at langisan mo nga kilabi sa paghahayag ng iyong salita. Ang banal na Espiritu mo, Lord, ang siyang kumilos sa kalagitnaan. Anumang revelation mo sa bawat isa, Panginoon. Katagpuin mo ang iyong mga anak, Panginoon, at magkaroon sila ng kauhawan, kasabikan, at relasyon sa iyo, Panginoon. Sabi mo, ang nananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya, Father God, hipuin mo ang lahat na nakikinig na maunawaan nila ang mensahe mo sa araw na ito. Kapangyarihan mo po, Lord, ang siyang dumaloy sa bawat anak mo po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Balikan lang po natin yung ating topic sa araw na ito. 1 Pedro chapter 1 verse 25 to 27. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak. Nito ang lahat niyan ay kaliktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kukupas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinapangaral sa inyo. Amen. Lahat ng bagay dito sa mundo na ito ay mawawala ng bula. Lahat ng bagay ay lilipas.
Parang bulaklak, di ba po, na namumugat ka. Pagka nagtanim ka ng bulaklak, maganda po, di ba? Pag bumubukas siya, ang ganda ng bulaklak, magandang tignan ng kulay, ay magandang tignan sa mata. Pero habang po, di ba, tumatagal is natutuyo, nalalaglag, nasisira na siya, nalalanta, yung bulaklak at kukupas. Ganon din sa buhay natin. Kapag tayo Kristiyano na may relasyon sa Diyos, dumarating sa punto na tayo ay nangihina, nanlulupaypay, nawawala ng pag-asa dahil sa hindi na tayo lumalapit sa Panginoon. Hindi na tayo nagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Sa una, Kristiyano ka is namumukadkad ka, bulaklak na maganda at magandang bulaklak, sa paningin maganda, bukadkadness napaka maganda at malago. Dapat din sa ating buhay bilang Kristiyano is nandun pa rin yung relasyon natin sa Diyos. Hindi tayo bibitiw. Kasi katulad ng bulaklak, maganda, ang bukadkad, lilipas, kukupas, malalanta. Dapat din sa ating buhay, bilang Kristiyano, kahit anumang pagsubok na nararanasan natin sa buhay na tinatahak natin sa mundo na ito, magpatuloy tayo kahit tayo nadadry yung ating faith o spiritual sa ating Panginoon. Naway hingiin natin sa Diyos. Kasi lahat ng bagay dito ay hinihingi natin sa Diyos. Amen po ba? Dumaan ka man sa matinding pagsubok, magpatuloy ka. Magpatuloy ka sa Panginoon. Nalalantaman yung faith mo sa Panginoon, yung spiritual mo sa Panginoon. Kapag lumapit ka sa Diyos, palalakasin ang pananampalataya mo. At mag-on fire ka sa presensya ng Panginoon. Dumaan ka man sa pagsubok, dadaan ka, dadalisayin ka sa apoy. Pero kapag may faith ka at relationship sa God, mag-flow yung Holy Spirit ng Panginoon. Sa pagsubok, pagdadaanan natin lahat yan. Pero sa pagsubok na yan, kumapit ka sa Panginoon. Dahil wala kang ibang kakapitan kundi ang ating Panginoon sa ating buhay. Sabi nga dito, ulitin ko lang po sa verse 25 po, ngunit ang salita ng Panginoon ay nanatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipangaral sa inyo. Amen. Di ba, pag tayo'y nadadry na, nawawala na sa Panginoon, di ba bang hirap makabalik? Pero kapag may Christian na nagbabahagi ng word of God sa iyo, tapos napanood mo yung salita ng Panginoon, para yung spirit mo na nagdadry, kapag nakarinig ka ng word of God, di ba po, lumalakas ang ating pakiramdam. Gumagaan ang ating pakiramdam. Kasi ang salita ng Diyos ay buhay. At ito ipinapangaral sa mga taong broken heart, sa mga taong nagkakaroon ng problema. Kapag nakakinig sila ng word of God, di ba yung kanilang spirit na relasyon sa Diyos ay muling nanunumbalik, muling lumalakas. Kaya ang damo ay nalalanta. Sabi dito sa binasa natin, titin mo lang po, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak, nitong lahat yan ay karigtan. Ang damo ay nalalanta, ang bulaklak ay kukupas. Amen. Sa buhay natin, dumaraan tayo sa pagsubok, nalulugmok tayo sa pagsubok. Pero kapatid, kapag tumatawag ka sa Panginoon, hindi masasayang ang buhay mo. Dumaan ka man sa tubig, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod. Dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Kapag meron kang pananampalataya at relasyon sa Diyos,
Gagawa ng kamangmahangang bagay ang Panginoon. Kaya ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen po ba? Napakabuti ang ating Panginoon. Number 1 po, ang lahat ng meron tayo ay sa mundo na ito ay mawawala. Lahat ng meron tayong ay mawawala. Sabi nga dito sa 1 John chapter 2 verse 17, mawawala ang salita at ang lahat ng bagay na ipinagnanasa ng mga tao, ngunit ang sumunod sa kalooban ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Amen. Kailanman hindi mawawala ang salita ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Kaya, kapatid, panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Pangako ng Diyos. At sundin mo yung kalooban ng Diyos. The more mo sinusunod ang kalooban ng Diyos, the more kang pagpapalain ng Panginoon. The more kang lumalayo sa Diyos, the more din nawawala ang pagpapala. Kaya dito, ayaw ng Diyos na tayo nalalanta sa kanyang relasyon. Na mamatay ang ating spiritual na relasyon sa Diyos. Ayaw ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya. Kahit na dumadaan ka sa pagsubok, kapatid, patuloy ka pa rin sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, tinitesting tayo ng God kung gaano katatag ang ating faith sa Kanya. Yung pananampalataya natin sa Kanya. Amen po ba? Sabi nga dito, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay pansamantala lamang. Na mga bagay balang araw mawawala rin ang mga trabaho, kasikatan natin, mga achievements, mga material na bagay, asawa, mga anak, pamilya, kaibigan, sa sarili nating buhay, pati itong mundo at sa buhay nating ito kaya naman panghawakan natin ang mga pangako niya, panghawakan natin ang mga buhay na walang hanggan na ibinigay niya para sa atin, dahil ang pangako niya ay buhay na walang hanggan at kailanman hindi mawawala. Amen. Ang lahat ng material ng bagay dito sa mundo na ito ay mawawala. Trabaho, pagkadating ng matanda na tayo, di ba? Hindi naman habang buhay may trabaho tayo. Darating ng time, tatanda tayo, mawawala na yung trabaho natin. At sabi dito, kasikatan, dati, for example, yung mga artista, pag sa una, sikat na sikat sila. Ganun din sa vloggers, sikat na sikat sila. Darating din time, ang kasikatan nila ay, adjustment nila is mawawala. Ang mga material na bagay, ang lahat ng mga material na bagay, mawawala. Dati, sikat ang artista, pagdating ng time, lalaos. Amen po ba? Yung mga bagay na pinatutuunan mo ng pansin, lahat ng gusto mong bilhin, mabibili mo. Pero sabi di ba ng Panginoon sa kanyang mga salita, makamtan mo man ang lahat ng bagay dito sa mundo na ito, pero kung wala kang relasyon sa Diyos, useless din ang mga yung mga material na bagay mo dito kung wala kang relasyon sa Diyos. Very important, you have a relationship sa ating Panginoon. Amen po ba? Mawawala yung mga kaibigan mo, mawawala ang mahal mo sa buhay, mawawala yung asawa mo, mawawala yung kamag-anak mo. Amen po ba? Pero ang Diyos, hindi yan mawawala sa atin. Darating ang time, kukunin yung mahal natin sa buhay. Darating ang time na tayo kukunin ng ating Panginoon. Ang tanong, ibinigay mo na ba yung buhay mo sa Diyos? Yung natitira mong buhay mo ba ay inilaan mo na ba sa Panginoon? Kaya napahalaga yung paglalaan natin ng oras sa ating Panginoon. Hindi natin malalaman hanggang kailan ang buhay natin sa mundo na ito.
Hindi mo alam na maaga, mga tao sa namamatay ng maaga. Pero kapag hindi ka pa namamatay, may purpose pa ang God sa buhay mo. Kaya nabubuhay ka sa mundo na ito. Kapatid, mahal tayo ng ating Panginoon. Ang buhay dito sa mundo na ito ay material na, pangsamantalang. Lahat ng bagay na pinagtutuunan natin ng pansin, yung mga material na bagay, yan, pansamantalang. Sabi ng Panginoon, isinilang tayong hubad. Hubad rin tayong harap sa Panginoon. Wala po tayong madadala. Ang lahat ng kayamanan natin dito sa mundo na ito, iba makikinabang yan. Hindi natin madadala. Hubad tayo sinilang, hubad din tayong harap sa Panginoon. Lahat yan hindi mo madadala. Yung maganda mong kotse, yung maganda mong bahay, yung marami mong pera, yung trabaho mo, yung negosyo mo, lahat yan hindi mo madadala sa langit. Wala kang madadala ni isa. Kahit damit mo hindi mo madadala. Kaya sabi ng Panginoon, hubad kang isinilang, hubad kang haharap sa Diyos. Kaya i-judge tayo ng Panginoon kung ano na ang ginawa natin sa lupa. Kaya sa buhay natin, tahakin natin yung kalooban ng Diyos. Tahakin natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya panghawakan mo, kapatid, ang pangako ng Panginoon. Dumating ka man sa mga pagsubok na nalulupaypay, nangihina sa mga pagsubok, kapatid, kapit ka lang. Dahil ang Diyos, never siyang nagpapabaya sa atin. Mahal tayo ng ating Panginoon. Ganun niya tayo kamahal ng ating Panginoon. Huwag natin baliwalain yung calling ng God. Huwag natin baliwalain kung ano yung nais na pinapagawa ng Panginoon. Dumarating ka sa pagsubok, sakit karamdaman, problema, financial, broken heart, pagsubok, sugal, droga, lahat yan ay nararanasan natin. Pero kung meron tayong pananampalataya, sabi nga ng Panginoon, pumunta ako sa mundo na ito upang hanapin ang mga makasalanan. Amen po ba? Hinahanap ng Diyos ang lahat ng makasalanan. Tayong lahat ay makasalanan sa mundo na ito. Pero kung tayong lalapit sa Kanya at nagpapakumbaba, tayo'y patatawarin ng Panginoon. Gano'n ka man kahina, pero ang Diyos ang magpapalakas sa iyo. Dahil ang Diyos ang ating kalakasan, kasi Siya ang may likha na lahat ng bagay dito sa mundo na ito. Kaya kapatid, kung nagdadry ka man, nalalanta ka man, pero ang Diyos, binibigyan tayo ng pag-asa. Binibigyan tayo ng second chance ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya. The more tayo nagkakaroon ng pagsubok, the more tayong lumapit sa Panginoon. Huwag tayong hihiwalay. Sabi nga ng Panginoon, kung kayo'y hihiwalay sa akin, wala akong magagawa. Pero kung kayo lalapit sa akin, sabi ng Panginoon, may magagawa ako. Kaya hinahanap ng Diyos yung paglapit natin sa Kanya, yung pag-ibig natin sa Kanya. Ang Panginoon ay hindi niya tayo binibitawan. Hindi tayo kailanman binibitawan ng Diyos kasi mahal tayo ng Panginoon. Tayo lang minsan ay bumibitiw sa mga pagsubok. Pero kapit ka lang, kapatid. Panghawakan mo ang pangako ng Diyos na hindi kanya iiwan, na hindi kanya pababayaan. Ibigay mo yung buhay mo sa Diyos. Ibigay mo ang the best mo sa Panginoon. Kapit ka lang. Di ba nga si Job? Story ni Job. Namatay ng kanyang mga anak. Nawala ang lahat ng kanyang kayamanan. Nagkasakit pa siya.
Tapos yung kanyang asawa, inusig pa siya ng asawa niya. Dahil kung tunay ang Diyos mo, sabi sa kanya ng asawa niya, dahil nawala lahat sa kanya. Pero nagpuri pa rin siya sa Diyos. Lahat nawala sa kanya. Pero minahal pa rin niya ang Diyos. Dumaan siya sa mga pagsubok sa buhay. Sakit karamdaman si Job, nagkasakit siya, namatay ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang kayamanan, nagkasakit siya. Pero hindi niya hinusgahan ng Panginoon. Pagkus nagpuri pa siya sa Panginoon. Tayo nga diba pag nagkakaproblema, Lord, bakit nangyari sa buhay ko to? Kasi nga ginusto natin. Pero kung sinunod natin yung kalooban ng Diyos, hindi tayo mapapahamak, hindi tayo masasaktan. Pag sinusunod natin yung sarili natin, nasasaktan tayo. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Pilit niya tayong inaabot sa ating buhay. Kaya kapatid, lagi mong unahin ng Panginoon. Lagi natin unahin ng ating Diyos. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Amen po ba? Ayaw ng Panginoon na tayo napapahamak. Ayaw ng Panginoon na tayo nasasaktan. Kasi nung pumunta dito si Jesus Christ sa mundo na ito, naranasan niya ang pag-uusig. Naranasan niya ang pag-alupusta ng mga tao sa mundo na ito. Ganun din tayo nararanasan natin. Kapit ka lang. Nang si Jesus Christ na binaba dito ng Ama, nananalangin siya sa Ama, Ama ko. Kalooban mo ang masunod, hindi ang kalooban ko. Amen po ba? Sa buhay natin, dapat yung kalooban ng Lord ang nasusunod, hindi yung kalooban natin. Magpatuloy tayo. Ito yung nais ng Panginoon, magpatuloy tayo. Kahapit ka lang, kapatid, sa Panginoon. Yung Panginoon na pinangahawakan, makapangyarihan, dahil siya ang may likha ng lahat ng bagay. Ang nais ng Panginoon, na lagi natin siyang kinakausap, na lagi natin siyang uunahin sa araw-araw ng ating buhay. Para sa ganon yung ating pananampalataya, hindi ito mamatay, hindi ito madry, matuyo, madry ba ang ating pananampalataya sa Kanya. Kapatid, magpatuloy ka. Mahal tayo ng ating Panginoon. Yun lang po. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Tayo po ay manalangin at yumuko. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Sa araw na ito, Panginoon, Ikaw ang dapat namin unahin at maparangalan sa aming buhay, Panginoon. Patawarin mo po kami, Lord, kung nagkukulang man kami sa iyong harapan. Patawad, Lord, kung nakakagawa kami ng pagkakasala sa iyong harapan. Lord, hindi namin kaya kung wala ang banal na Espiritu. Come, Holy Spirit, saturate this place. Buksan mo po ang trangkahan ng kalangitan. Anumang revelation mo sa bawat anak mo, Panginoon. Yakapin mo sila, Panginoon, at pilit mo silang minamahal at inaabot sa sitwasyon ng kanilang buhay, Panginoon. Patuloy ang kapangyarihan mo ang siyang maghari, Panginoon, sa bawat anak mo, Panginoon. Kapangyarihan mo ang siyang dumali, Panginoon. At ikaw po ang siyang kumilos, Panginoon. Kapangyarihan mo ang siyang maghari, Panginoon. Ang lahat ng bagay ay nababatid mo ang aming puso, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Lord, ikaw po ang siyang kumilos. Kahapin mo kami, Panginoon, at patuloy mo ka namin unahin sa pagkaharap. Sa araw-araw ng aming buhay. Ikaw ay hindi nagbabago at nagkukulang. Pilit mo kami minamahal, Panginoon. At sa bawat naranasan namin sa araw na ito ito'y tumimo sa puso namin ang mensahe mo na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, nagkukulang. Kaya salamat sa araw na ito. Tunay ka nga o Diyos na mga Panginoon. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and the Son of Jesus' name. Amen.